pero ito, hindi na maiwan sa kwarto. So tayo po ay sisimba. Nandito na tayo sa harap na. Batayan mo ang ano ko. Basta dito po muna ako sa tayo. Nasa na iba? Darating din yun. Iba yung medyo nalilate na. Oh. Bandai. Ano gagawin mo sa ano? Nasasabutan tayo Calm Passion Sunday. Calm or Passion Sunday. Dito na po ba tagapanguna? Tagapanguna. Si Larry Ann. Praise the problema na. Si Daniela. Wala pa yata tayo sa isayan na kompleto. Meron po basta once. Hindi ako makapagbigay ng lotion. Pag-test, Sira yan. At kung sa'yo magkasabi-sabi sa nito. Ay, wala mo. Inasar ka sabi ng tiyan. Yung magandang yan dahil yung iris. Pero kahit yan, hindi ako nainis sa kanya. Hindi ka pala ito. Wednesday, last week na kayo. Sino po ang song leader? Okay. Ang pagkakita po ay tayo lahat maglalaro. Wala ko nilalaro. Yung mga sa ating dito, hindi na sa ating sa player. Bulaga. What is that? Wala. Para sa mga pattern. Ano yun? Ano yung... Hindi tayo. Ma. Uy, ikaw magbabantay Ako dito. nga pala akong gabantayan eh. Tapos susunod na linggo, ano naman kayo? Sorry, doon ka. Doon ka gagawin. Galitin ang iyong mga anak na maintindihan nila. Sabi. Naiintindihan nyo. Sabi nila. Pag nakinig nyo, ito kayo.
Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkakakila mo ay iyahayag. Tayo po lahat. Pasalamatan ng Diyos ang siyami pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Tayo po sa inyong puso. Hosanna, love, Hosanna, the little children's song. Yes, ah. The lovely anthem run to Jesus who had blessed them, close folded to his breast. The children sang their praises, the simplest and the best. From Olivet they followed, without exultant cry. The victor found God's waving, and jumping near and loud. The Lord of earth and heaven rode on in lonely stay. Lost for the little children should always name be praised. Hosanna in the highest, the
Good morning po. Salamat sa sumagot. Agad na umakit. Morning! Good morning! Pagyasin nyo ah. Okay. So, maganda ka again sa ating lahat. At tayo po ay dumako po sa ating pong pagkilala, pagbati. Nice natin again i-welcome si Ate Ben. Thank you po. Kasama natin. Nice natin i-congratulate yung mga gumraduate na at papag-graduate pa lang. Yes. Felicidades. Congratulations sa inyo. At ay mahaba-haba pang journey. Yes. Ano po, kahit ka naman makatapos na, akala nyo tapos na ang journey. Bago pala kayo. Habang tayo nabubuhay, Patuloy na mag-aaral. iba't ibang chapter ng ating buhay. Ang mahalaga, anuman chapter ng buhay natin, andyan ang ating Panginoon. Amen. Magbago man ang chapter ng buhay natin, andyan ang ating Panginoon. Amen. Okay po. So, nais nating ipahayag na patuloy natin isinasagawa ang ating tatlong gawain ng simbahan. Ang tatlong gawain ng simbahan, itong ating pananambahan, tapos yung Sunday school ng mga bata, tapos ang panalangin. So, yun lamang ang ating mga gawain ng simbahan and hoping ay makaisip ang pamunuan. Together with the pastor, kung ano pa another idadagdag sa ating mga gawain. At paano pa ito i-develop. Ang ating namang gawain ng ating lay organization, mga kapatid, ay patuloy niyo pong isagawa. Andiyan ba yung ating Pangulo ng ating kabataan? So, wala ang Vice President natin. Andyan ba? Nasa loob. Andyan ba? Okay, so kayo po ang naatasan sa mga kabataan. At ang kababaihan, bagamat patuloy na ino-organisa natin ito, wala pa talaga silang official na leaders, and hoping to be doon patungo. So, ang gawain ng kababaihan is every Thursday, kaya lamang sa darating na Webes, wala muna dahil Webes Santo. Kaya ito papatuloy yung next Thursday. So, yun ang gawain ng ating simbahan. Kakaunti lang, sana tandaan at sana daluhan. Okay po ba yun? Wala talaga, medyo lobat pa, baka hindi pa kayo mga nag-almusal o kasi hindi nyo narinig yung bawat sinasabi ni Pastor. At kaya walang sagot, kung may sagot man, delay. Naglo-loading. Mahina signal. Sige ho. So, gawain naman ng distrito, tapos na po ang ating district conference. At ang hinihintay na lang natin ay ang annual conference. Ang annual conference ay gaganapin, medyo malayo-layo. Ito po ay dalawang gabi, tatlong araw. April 14, 15, 16. And annual conference is certain. Tama po ba? Wala ba ako yata kausap? Hello. Sige, magpapahinga muna ako. Baka i-tune ko muna kayo sa signal ko. Baka wala kayo sa signal ko eh. Kaya tayo eh. Okay na po ba? Handa na ba kayo makinig? We. We. Hindi na. Bebe. Ang sinasabi ng inyong pastor ay lubhang mahalaga. Sapagkat ito'y gawain ng ating simbahan at gawain ito ng Panginoon. Kaya gawain ng Panginoon dapat sa kapatid. Pag-aaral sa kabila ng ating pagtrabaho, sa kabila pa ng ating mga iba't ibang problema. Yung mga bagay na yan, yung tatlong bagay na yan, minsan ang mga
kasi, ano, ang sasabihin natin, nauunawaan naman ako ng Diyos. Oo, ayan, lagi mo. Ano, yan na lang ang ating laging escaping reason sa ating mga ginagawa. So, mga kapatid, binibigyan ko po kayo ng diin tungkol sa annual conference, lalo na po sa 16. Ano ho, abangan niyo po yun. Yung huling ano po yung announcement o yung pastor by the next conference. Ano ho, kung hindi niyo po yan aabangan, na lang kayo, June 1, iba na pastor nyo, June 1, yun na yung pastor nyo, kasi sa akin malaman. Ano po? Kaya sabi ni pastor, April 14, 15, 16 is certain. But 16 is uncertain. Kasi hindi natin alam ang mangyayari. Sabi ng pastor, papalit ka. Ako naman, handang makapay. Ang pastor ba niyo mananatili? Ako naman yung handang manatili sa kabila ng lahat. Mga siya ba, Pastor? Ito ba? So, yun yung mga sinasabi natin. Tapos, isa pang mga tinatawag niya, alam niyo naman ang pastor yung aalis. Ano? Aalis ako. Pansinin niyo, kayo ay, kung kayo ay updated, aalis ako ng 10, babalik po ako ng May 31. Tapos na po yung conference. Ano? Kaya dalawa yung pinaghahandaan ko eh. Ano yung pinaghahandaan ni pastor? Yung pagbalik at baka lumipat. Alam niyo, nakabasta din po ako sa faith. Anong nakabasta pinaghahandaan ko? Whether ako yung manatili, andun na. Whether kung ako hindi pa, andun siya. Kasi kailan ako babalik? Imaginein po ninyo yun, May 31 yun. Ang direction ko na po ay sa ibang simbahan. Pero, gano'n ang paghahanda. Kailan ako maghahanda? May 31. Ganun ko lang po tinitingnan niya. Kaya ako nagtuturo sa inyo, ang paghahanda ay lubhang mahalaga. Huwag tayong masanay ng last 2 minutes. Huwag tayong masanay ng last 2 minutes. Huwag tayong umasa, kayang-kaya ko yan. Bakit? Kontrolado mo ba mangyayari? Iba na po yung malayo ba, nakahanda ka na. Kesa, So, kaya mga kapatid, so siguro ang inyong pastor ay makakasama ninyo sa first Sunday ng April. And the rest, bahala na yung ating mga itatalaga. So, dun masusubok ang inyong muling pagtutulungan. Ano po? At sa first Sunday naman ng May, nakakare of yan sa ating DS. Pero dahil po mo yun yan. Kaya ba na water. So, ganoon po yun. Sinasabi ko ito sa inyo para baka hanapin niyo si Pastor. Bakit hindi ko nakikita si Pastor? Paano mo nga yung bakit mo nga hinahanap kasi nga hindi ka nakikinig? Hindi mo alam nangyayari sa simbahan. So, tayo bilang mga believers sa Christ, the mission of God, dapat alam natin ang nangyayari sa loob ng iglesia. Maganda man o pangit. Pero, gusto lang natin magaganda, di ba? Pati pangit, dapat alam nyo. Kaya lang, huwag naman kayo marites. Tapos, may wasay. Meron ba nagweta sa inyo? Di po ba? Ikikwento niya yung siya inaapi. Siya yung kinakawawa. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, makinig lang kayo. Makinig lang kayo pero huwag kayo mag-judge. Tama po ba yun? Hello? Hi! Makinig lang kayo. Kasi hindi naman ninyo alam ang puno at dulo. Nagagay niyo po yun. At napaka-importante sa Kristiyano yan.
napaka-importante yan sa mga believers. At dyan minsan na huhuli yung ating genuinity. Ano yung genuinity? Yung katotohanan natin. Eh, tayo naman pagka nagkamali, sorry, period. Wala na, marami pa. Sa Sabi ng matatanda, Cheche. Boreche. Boreche. Ano? Si Cheche Boreche. So, yun yung sinasabi natin at mga possible na lalo na sa amin, ako lalo na, sana sa pag-alis ko, maayos kayo at mas maayos. Di po ba? Maayos at mas maayos. Alam natin sa April 16, like ang so, cluster. Nakalimutan ko ang announcement sa cluster. So, ang cluster natin, on the go na ang summer camp. Ano po, on the go na at inuunti-unti ng trabahuhin ang ating expo. So, i-reach out nyo lang. Ano ho, pero alam nyo mas maganda, masarap talaga mag-usap. Huwag lang basta chat. Mag-ano tayo, Zoom, video call. Kasi alam niyo, mahirap po sa chat. Wala naman damdamin yung chat eh. Ito ba? May damdamin ba yung chat? Wala po. May pagmali pa yung interpretasyon natin dyan. Oh, mali pa kahulugan natin dyan. Kaya hindi ako interesado sa masyadong chat-chat na usapan eh. No? Naiiba meaning, naiiba kahulugan. May nangaaway na sa'yo, hindi mo pa alam. Ano? May kaaway ka na. Inaaway ka na rin pala, hindi mo alam. Kasi nga, hindi ka ganun mag-interpret. Ano? Kaya tayo maging wise as believers of Jesus Christ. Makita sa atin kung ano ang ating Panginoong Jesus. So, wala na akong ibabalita pa. Maliban kung may nakalimutan. At kung wala na po, tayo po'y tumungo sa panalangin pastoral. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat dahil may Jesus na nagsilbing hain upang kami ay mapatawad. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa kanya na ibinigay mo upang makilala ka namin, upang malaman namin kung sino ikaw, na Diyos, kung saan ay isang makapangyarihan. At sa umagang ito, dahil makapangyarihan ka, sa iyo po namin lahat dadalhin ang aming kahilingan. Una sa lahat, ang kalalagayan ng buong daigdig. Maaring walang kaming pakialam sa nangyayari. Maaring hindi kami interesadong malaman. Tandaan namin, kami bahagi ng nilikha mo. Kami ay bahagi ng daigdig. Kaya o Diyos, yung kaguluhan sa panig po ng Iran, ng tatlong bansang ito, ng Israel, kasama na po ang Amerika, ay lubhang damang-dama namin ang epekto nito sa aming bansa. At maging matalino rin kami, O Diyos, sapagkat sa social media ay napakamasyadong exaggerated ang mga kwento at ang mga pangyayari. Kaya Panginoon, bigyan po kami ng wisdom upang maintindihan, upang maunawaan namin ang kalalagayan at nawa sa ganitong sitwasyon kami nag-aalay sa iyo ng panalangin. Dinadalangin namin ang totoong kapayapaan. Ang kapayapaan mula sa iyo, O Diyos, at hindi ang kapayapaan ng mundo na ibinibigay. Sapagkat magkaiba ang peace ng daigdig at ang peace mo, O Diyos. Sapagkat ang kahulugan ng peace sa mga Hebrew, sa mga Israelita, ay shalom. Na kung saan ito po ang kanilang batian. Na ang kahulugan sa English na ito, may the best thing happen to us. Sa kanyang binabati. At natural, O Diyos, kung ang deklarasyon ang bumati, may the best thing happen to me, to us, ako ito. At nangyayari, dahil magandang mangyayari, may kapayapaan. Kaya
Kaya, O Diyos, iba po ang kapayapaan ng daigdig. Ang kapayapaan hinihingi namin ay ang kapayapaan na kung saan mayroon kami pagkakaan sa hapag, mayroon kami maayos sa trabaho, mayroon kami pagtugon sa mga pangailangan ng pamilya at kapantugon sa pangapananagutan. Kung lahat ng ito ay naipagkakaloob ng mundo ito, sino pa ang hindi papayapa? May kinakain ng lahat. May hindi na trabaho. Wala na nai-stress. Wala na nai-depress. At ito ang nais ni Jesus. Na sa kabila ng mga kaguluhan sa daigdig, dahil may Jesus, at si Jesus ay kapayapaan, kahit hindi maganda ang mga sitwasyon, nakakapagpatuloy ang pamilya. Sapagkat merong Panginoon na tinutulugan, merong Diyos na nilalapitan, na may katiyakang nagbibigay ng kapayapaan, na hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. Kaya, O Diyos, kapayapaan ay lahat ng sanlilikha mo. Sumabansa ang kapayapaan mo. Mangyari ito sa mga pinuno at mga mamamayan. O Diyos, napaka-imposible nito. Subalit sa Diyos na aming nakilala, nothing is impossible. So Lord, sa iyo po namin tinatalaga ang hiling namin makakasama ang mga conflict na ito ng bansa, laban sa bansa, sapagkat marami pong naapektuhan. Sa amin naman ba sa Pilipinas, ang aming mga inaasang pinuno, nananahimik ang aming Pangulo, kahit kabila ang kanyang wala kaming choice, hindi man pinuno, siya pa. Kaya matutunin, umunawa, ilindihin ang mga kaganapan lalo na sa epekto ng social media. O Diyos, we pray, at sa Panginoon, ang nangyari ito ay tinakalangin namin ang ating bansa. Nais namin ang bansa ay isang maging bansa kagaya ng ibang bansa. Ang suliranin lang ng bansa Pilipinas, bagamat ito'y napakayaman sa lahat ng mineral, ay hindi kami makatagpo ng pinuno na totoong nagmamahal sa bansa at sa Pilipinas. At ito'y nagaganap, Panginoon, dahil sa sistema. Kapag natulungan lang, alam, kahit lang kakayanan, kahit iba ugali, kulturang Pilipino, iboboto pa rin. Kaya, O Diyos, nawa ang mga botante ay magkaroon ng wisdom at hindi lamang knowledge. Sapagkat ang babago ng katotohanan sa Pilipinas ay ang mga gising at mulat na mga botante. Hindi nagpapagamit, hindi nanggagamit, hindi naggagamitan. Ang mga pangyayari sa aming bansa ay nagsasalita para sa darating na halalan sa 2028. Awan dito, awan dyan, ang ating protektahan dito, protektahan. At ito ang nangyayari sa aming bansa. O Lord, magkaroon kami ng sa darating na 28, hindi ngayon pa lamang ng 26, ay 27 ang maranasan namin ng Diyos. Ang kilos at ang galaw mo sa aming bansa. Tinataas rin namin ang kalipunan ng mga simbahan, ang bawat fellowship, ang
bawat denominations, ang bawat gumubo ng katawan ni Kristo, ang kinapapalooban namin UFC, lahat ng simbahan, anumang uri, anumang klase, iba't iba ba ng pamamaraan ng pagsamba, doktrina o ritual. Dinadalangin namin ang Diyos. Ang aming UMC, we pray for all our bishop, DSS, pastors, deaconesses, and all the lay people from children. Sa Maya, sa FF, dalangin namin pray God, our organization. Ang direksyon namin, ang mission. Ang direksyon namin, mag-ministry. Ang direksyon namin ay lumagot. Ang direksyon namin lumagot, hindi sa numero, hindi lamang sa pananalapi, lalo na po sa pag-uugali. Ang mga asal. Ang mga ang pag-iisip na mas marami. O Diyos, i-bless mo ang iyong simbahan nito. Pangunahan kami ng iyong Santong Espiritu sa bawat gawain, sa bawat pagpaplano, sa bawat pagawin. Lagi niyo po kami sa magbigyan kami ng wisdom. Ang ibabaw ang Kristo at hindi ibabaw ang Kristo. Makilala, makita ka sa pamamagitan ng simbahan. O Diyos, we pray every Fridays, ang aming needs, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga suliraning physical, spiritual, emotional, intellectual, suliraning financial, suliraning material, ay tinataas namin sa iyo. Ikaw ang dinudulugan namin, ikaw ang nilalapitan namin. Sa anumang klase at uri ng kailangan, o anumang estado kami naroon ngayon. Dumadalangin kami, abutin kami, at tulungan niyo po kami. At kami naman ay huwag mga tumiling lumapit at kausapin ka. Ikaw ay laging nag-aanyaya sa amin. Ikaw ay laging nagpapaalala sa amin. I-bless mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga labi, ang aming mga kamay, ang aming mga ginagawang paglilingkod. Ikaw lamang, O Diyos, ang mapangalan. Kasama ang aming dalangin sa mga pamilya namin, maging malalayo man. Nasa abroad man sila, nag-work, nakatira na sila sa abroad, o sila man ay nasa probinsya, o sila man ay nasa ibang bayan. Ang mga mahal namin sa buhay ay aming dinadalangin. Abutin niyo po sila. Abutin mo po kami palagi. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, dumako na po tayo sa pagbasa ng aralin mula sa banal na kasulatan at ito ay manatan po ang
Isaiah 50, verse 4 hanggang 9. At ito ang nasusulat. Ang Panginoong Yahweh nagtulong sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang magmina. Tuwing umaga, itanong akong malaman kung ano ang itutulong sa akin. Bigyan ako ng Panginoon ng pag-unawa. Hindi ako nagsiksik o tumalikod sa kanya. Hindi ako gumanti ng bubuhin nila ako. Hindi ako kumibo ng insulong nila ako. Pinabayaan ko lang silang bunutin ng aking kulbas at luraan ng aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako ay hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga kahasbang ako usigin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang parada. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makakapagpatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin tulad ng damit na niyangat. Masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubos ng itinaas ng Diyos at inamakang higit sa pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon. Sa lupa lahat ay ang Tayo po lahat ay tumayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ngayong umaga mula po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang 11. At ito po ang mga sinasabi. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa puntok ng mga Olivo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita niyo kaagad doon ang isang babaeng aso nakatali sa mga anak. Nalagay niyo ang mga iyon at higit sa akin. Kapag may tanong sa inyo, sabihin niyo na kailangan niyo ng panahon at ibigay agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating, siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo, siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisino na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisino. At sinabihin sa likod ng isang bakal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag na kanilang balabay sa daan. Mayroon naman pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y nilatag sa daan. Nagsisigaw ang taong nauna sumusunod sa kanya. Sigaw nila purihin ng anak ng David. Nagpapala ng mga sa pangalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Nagpapala ng mga sa pangalan ng Panginoon. Pagpas kasi nagulo ang puso. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Amay papunihan, ang anak ang liwangan. Noong unang ngayon man, walang hanggan. Tayo po sa ating gawain. Again po, good morning sa pagpapang Diyos. Yung pinakamalakas. Wala na ba dyan lalakas?
Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang ang kita. Kaya pakinggan mo ang kita. Ano? Aming Diyos, pagkalain niyo po ang mga salita na ngayon na aming pagsasalusalunan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Oh. So today po is Passion Sunday, araw po ng palaspas at tungkol sa pasyon ng ating Panginoong Yesus bilang selebrasyon at kasabay din po pinagdiriwang ng ating United Methodist Church at tinatawag na United Methodist Committee on Relief. Yan po yung ating arm ng UMC sa pagtulong po sa buong daigdig, ang UNCOR Sunday. So, sabi nga lagi ni Pastor, hindi ko lang alam sa lagi ko sa inyo sinasabi to. Ito yung sinasabi ko po sa madalas sa faith, yung learn to listen. To learn. Ano po? Mag-aral, makinig, para matuto. Ano po? Mag-aral, makinig. Kasi sapagkat sa ating pakikinig, ito nadadagdagan ng ating kaalaman. Ano? Ang problema na lang kung sasabihin mo, alam ko na yan. Pagka ang attitude natin is alam ko na yan, wala ka ng interest makinig. Ano po? Alam mo na yun eh. Disconnected. The Lord is connected. Kala niya hindi ako nakikinig. Kaya I challenge everyone. Ano? Learn to listen. To learn. At sa dami-dami ng ating mga pinagsasabi. Ngayon, hanggang ngayon, nitong buwan lamang ng Marso, ay masasabi natin ano ba ang pinag-aralan? Ano ba ang ating pinagsasalusalunan? No, hindi ko lang natin. Sana natin natandaan. So, pinag-aralan natin, mga kapatid. Ano ba pinag-aralan natin? Pinag-aralan natin ang the source na pinanggagalingan ng tinatawag na pinagmumulan. Ano po? Yung pinagmumulan. Pinag-aralan natin yan. Pinag-aralan din natin yung mahulugan ng renew, yung binago. Pinag-aralan din natin ang kapangyarihan. So, ang dami natin mga pinag-aralan. Hindi ko lang alam kung inyong natandaan. Napag-aralan din natin ang unexpected call. Napag-aralan natin din ang living the life. Napag-aralan din natin ang life revealing. Napag-aralan din natin mga kapatid ang fulfillment of spiritual thirst. Dami natin pinag-aralan. Ang tanong, meron ba tayong natandaan? Ano ho? Hello? Dami. Ano? Ngayon, ano ang pag-aaralan natin? Nailagay ba dyan? Asa sa ating project? Nailagay po ba rito? Okay po ba? Pakibasa nga po ninyo ang ating topic ngayon. Number 1. Surrendering to God's plan. Ha? Ulit. Ano din? Ha? Number 1, guys. Surrendering to God's plan. Ano ang topic natin? Humility and trust. Ang topic natin. Surrendering to God's plan. Title po yan. Anong topic natin ngayon? Ayan, ang topic natin, pag-aaralan natin ang guidance. Ano ho?
Pag-aaralan natin ano pa? Self-emptying. Self-emptying. Ano pa pag-aaralan natin? Ha? The mission begins. Are you ready to learn? Amen. Learn to listen. To learn. Tayo. Ano ho? Sana minsan mag-usap-usap kayo, grupo-grupo kayo. Ano ba yung ating lesson noon? Ano kaya may makasagot sa inyong mga grupo? Ano? To test kung gaano tayo nakakadampot na nalalaman natin. Nung una ko, nung ikalawang linggo, from second to satisfaction. Nung ikatlong linggo, walking in God's call, walking in God's life. At ngayon, huling linggo, surrendering to God's plan, embracing humility and trust. Kalapit ang ating mga topic, guidance, saka self-emptying and mission. Halaw doon sa tatlong mga talata. Salamat kung kayo susunod na dahil sa inyong pakikinig. Ano ho? Salamat, inuulit ni Pastor, na kayo'y sumusunod na dahil sa inyong pakikinig. Ano yung tinutukoy ni Pastor? Na kapag binabasa na yung tatlong readings, pakinggan na. Ano ho? Yun ang lagi ko sinasabi, sapagkat yun ang ating aralin. Yung tatlo na yun. No? Yung tatlo na yun, na halos lahat ng yun, ay may mga pagkakaugnay-ugnay. Kung hindi natin siya talagang bibigyan ng panahon, ano ho? Napakinggan ba natin yung Old Testament? May maganda rin akong narinig. Narinig nyo rin kaya yung narinig ko. Kasi habang binabasa po rin yan, ako rin ho'y nakikinig. Ako rin ay nakikinig. Salamat Diyos ay Narinig ko doon, binigyan siya ng pang-unawa. Ano? Narinig ko doon, ang magtatanggol daw sa kanya ay sila. Amen. Diba? Narinig ko, mga kapatid, doon sa epistle, naway magkaroon ng kaisipan tulad ng kaisipan ni Kristo. Lahat ng yun, lahat ng yun ay may mga mahalaga na nasulat, hindi lamang basta nasulat, kundi nasulat yun para sa ating panahon. Hindi na natin panahon yun eh. Pero meron tayong matututunan sa panahon ng mga may panahon. Isipin nyo na lang nung araw, paano ba nasasabi lang ng mga Israelita yung mga aralin? Verbal. Sino ang madalas magkwento nito? Yung ama. Ang ama po ang may tungkulin. Yung kasaysayan nila noong unang panahon, ikinekwento ng pinakamatandang ama, kaama-amahan, nanganak. Hanggang mauso yung sulat, nauso na yung scroll. Yun yung history. Hanggang ngayon sa atin, eto na. Actually, mga kapatid, hindi ganito makapal ang Bible. Dapat mas makapal pa dito. Ayon sa mga nagsusulit. Hindi pa ito ganito kakapal. Kaya napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga ng history. Napakahalaga. Kaya mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang ang linggo ng Palaspas at bukas po, Lunes Santo na.
Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Santo, tapos Sunrise. Yan, sa Sunrise, makakasama niyo pa ako. Ngayon mga kapatid, si Pastor naman ay nagpaalala na sa now, sana kumikilos na ang now, sana kumikilos na ang nurture. Hello? May oras pa tayo, baka hindi pa kayo gumagalaw, hindi pa kayo kumikilos, may oras pa tayo. Ano ho, napaghandaan ng Biyernes Santo. Sino ba yung mga speaker ninyo dyan? Sino ba yung mga speaker natin dyan? So kaya malayo pa ako, nagpa-advance na ako. Ano po, may parating tayo. Wala naman tayo, hindi naman kayo tawag dito, hindi nyo naging tradisyon yung Huwebes Santo. Ano ho? Pero mayroon po tayong activity pag Huwebes Santo. Kaya lang hindi na natin magagampanan dito. Ano ho? Pero kung gusto po ninyo makipag-celebrate ng Huwebes Santo, kaya lang ang mahal ng pamasahe. Ano ho? Kaya lamang may sakripisyo ka pa rin, maglalakad ka kung gusto mo. Ano ho? So, bakit nga ba nang mula na magkasasakyan, parang ang malapit ay lumayo? Ano? Mga kapatid, nung walang sasakyan, ang malayo ay napakalapit. Yes, malapit. Pero nung magkasasakyan, ang malapit ay lumayo. Kaya mo na ano yan, naintindihan mo dahil na-destino ako sa hala-hala. Nagtaka ako sa hala-hala. Wala ka nang miyembro sa tabi. Oo, walang miyembro sa tabi. Kaya nung ako'y dumating doon ng araw, naman na sumalubong sa akin. Oo, talagang walang sumalubong. Binigyan lang po sa akin ng susi ng dating pastor. Binuksan ko. Ay galing pa akong Quezon City noon. Kami lang ka nagbaba ng gamit namin. Talagang napag-isip ako. Siyempre, hindi ako mag-uulagan. Bakit ito? Bakit ganito? Napakalitan mo. Ano? Yun yung sitwasyon. Tapos nung natulog pa ako ng gabi, pag-switch ko lang ng ilaw na ng gabi, nag-brown pa. Tapos, ito nga pala, may problema. Kaya yung chinek ko kinabukasan ng umaga. Ganon ang mga sitwasyon. Bakit ko kinikwento sa inyo? Yung malayo, ay yung malapit ay lumayo. Kasi ang mga miyembro pala nila, yung simbahan pala na yung mga kapatid, ay nabili lang yung lote. Pero yung kung kanilang mga dating simbahan, hindi yun. Kaya sila ay nilalakad lang daw nila yun. Eh, hindi imagine ko yung layo ng bahay nila. Yung mga matatanda noon, gano'n nila tinatsaga yung layo. Sipag. Hayang lakarin. Kasi nga walang sasakyan. Eh ngayon, may sasakyan, lumayo. Ang malapit. Ano po? But anyway, kinabukasan, dagsa ang mga miyembro. Nung umaga, ako sa pastor. Mabuti na lang, hindi ako nagpo-conclude. Alam niya, kahirap mag-conclude tayo. Nakakapagayan. Ano ho? Kaya yun yung mga sitwasyon pala doon. Kaya yung lugar na yun, naging challenge sa akin eh. Walang miyembro talaga. Ano? Hindi yung katapat ng simbahan. Yun ang unang kong tinarget. At isang taon lang ako doon, nakasimba ko. No? Tapos nag-organize sa kami at marami na pong mga naging miyembro sa tabi-tabi. Kaya ako yung meron akong legacy. Ano po? So, mga kapatid, tungo na tayo sa ating topic, pero bigyan natin ng emphasis ang palaspas. May katuruan tayo, katuruan po yan, tradisyon po yan. At ang tradisyon ay tradisyon. Mahirap ang tradisyon basta-basta na lang alisin. Kasi kasama niya sa kultura.
Ano ho? Ano ang tradisyon? Si Pastor, alam niyo si Pastor, saan lumaki ko? Lumaki ko sa pasyon. Alam niyo ba yung pasyon? Ha? Doon ako lumaki. Kasi meron kaming tinatawag na pabasa at ang aming pamilya ay Friday. Yan ang toka namin. Tapos sa community namin, meron naka-assign ng Lunes Santo, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Sa pamilya namin, Biyernes. Ano po? Lumaki ko sa pasyon. Ano yun? Kaya ko kumanta sa pasyon. Ano ho? Alam ko yung kanta ng pasyon. Doon ako lumaki. Kaya, yung atmosphere, Catholic, yung ating ano, yan yung kanilang culture. Tatandaan niyo mga kapatid palagi, ito lagi kong bilin sa inyo. Wala tayong karapatang humatos sa reliyon ng iba. Intindihin natin ang reliyon natin. Kung tinitira ang ating reliyon, hindi ka mananalo. Ito ba? Ito ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka umibot, talo ka. Mga kapatid, anong ginamit mo lang doon? Isip. Ano? Pag-usapan nyo ang reliyon, walang katapusan niya. At ang reliyon, ang tinuturo niya, doktrina, inagisna, mga ganyan-ganyan. Tandaan natin, ang ebanghelyo ang ating dapat. Ang mabuting balita. Yan lang din ang ating Panginoong Jesus. So may katuruan, kaya nga sabi ko sa inyo, kung may katotohanan ito, talagang bibili ako ng sakatutang na palaspas. At doon ko itatambak sa Senado at Kongreso na maglayasa ng masasamang espiritu. Dahil yan daw ay nakakapalas. Marami tayong inadapt na mga teaching. Pati sa teaching. Pag ikaw ay nagpapato, lalayas daw ng espiritu. Kailangan ka magpapatsak ng bahay niyo. Ito ba? So, bisa kasi kailangan nating mag-isip. Hindi lamang yung tayo adapt lang ng adapt. Kaya nga, sabi nga doon, binigyan ng pangunawa. Ito ba? Nakakaisip tayo, nag-iisip tayo, pero minsan yung unawa natin ang kinakapos. Ano? At lalo na yung sabi ko, magkaroon kayo ng kaisipan katulad ng kaisipan ni Kristo. Paano tayo magkakaroon ng kaisipan ni Kristo kung hindi natin pag-aaralan si Kristo? Kung ano ang kanyang buhay, kung ano yung kanyang attitude, kung ano yung kanyang ugali, kung ano yung kanyang asal. Makikita natin doon. Maliit pa si Jesus, lagi lang nasa sinagoga. Hindi na masisisi kung napakagaling ni Jesus. Sapagkat ang sinagoga, pupunta ka lang doon. Ano yung lahat ng bata na hindi pa kinikilala na doon sila pupunta ng Hudyo sa sinagoga para magbasa, magkabisa. Kapag sila may tanong, andyan ang eskrita. Kaya ang mga Hudyo, alam nila ang kasaysayan. Alam nila ang kasaysayan ni Yahweh. Bagamat, ano yung bagamat? Si Jesus para sa kanila ay isang propeta. Hanggang ngayon yan po, minority lang ang Jewish Christian. Minority lang sila. Unlike din sa Pilipinas, majority. Majority tayo. So, kaya napakahalaga na nagbabasa at nakikinig pero ginagamit ang unawa. Ginagamit ang unawa. So, ano ba ang kahulugan ng palaspas sa Old Testament? Sa Old Testament, may mga palaspas na. Pero, ang simbolo ng palaspas sa kanila ay katagumpayan. Victory. Mababasa niyo yan sa Psalm 92:12.
Mababasa nyo rin yan sa Revelation 7 to 9. Nagpapahayag din ang mga palaspas patungkol sa kapayapaan or peace and prosperity, kasaganahan. Yan ang mga simbolo niyan para sa kanila. Pero sa atin, ano ba simbolo niyan? Pagkaboy ng masama. Spirit. At pangatlo, righteousness and flourishing. Based from the book of Psalm 92:12-14, yung kanilang peace and prosperity, Leviticus 23:40, Nehemiah 8:15. So, basahin nyo na lang yun. Yung palaspas. At bakit maraming sanga ng punong kahoy yung panahon ni Jesus? Dapat inaalam natin yan. Kasi mga kapatid, yung pagdating ni Jesus sa Jerusalem ay ang papalapit na pagdiriwang, pag-alaala, pag-celebrate ng Paskwa. O dapat na ng Paskwa. Kaya si Jesus ay nagpumili na pumunta sa Jerusalem dahil sa siyang Hudyo at mahalaga sa isang Hudyo ang Paskwa. Ano naman ang Paskwa? Pasko, hindi. Hindi po. Ang Paskwa ay ang kanilang Passover. pagbalita sa kanilang mga ninuno nang sila ay Nani. ialis sa Egypt na halos 400 years silang inalipin. Ipinagdiriwang nila yung kasaysayan ng silang iniligtas ni Yahweh, yun po yung Paskwa. Ginugunita nila yung taon-taon. Alin, yung ginawa sa kanila ni Yahweh, yung pagkabiyak ng dagat, yung pagpapakain sa kanila, ginugunita nila yun. At yun ang ginagawa ng mga Hudyo. At si Jesus pumunta roon para makipag-celebrate ng Pasko. Paskwa. Bakit maraming tao? May okasyon na. Bakit dumami ang tao? Kasi ako kayang nakay Lazaro. Na nakadagdag pa ng pagdami ng tao dahil maraming gustong mga kusisera, nakakita talaga si Lazaro na binuhay ni Jesus. Bakit nagtagumpay? Kasi nga ang kapal ng tao. Walang makahigop na kumakalaban kay Jesus that time. Sino ang kumakalaban kay Jesus that time? Mga taong simbahan. Bakit taong simbahan? Mga saserdote, yung mga pariseo, yung mga eskriba, taong simbahan po yan. Dahil hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Kaya nga, pumunta siya sa Jerusalem. Bakit kailangan niya pumunta sa Jerusalem? Kasi nga, inabo siya ng kanyang mga kababayan. Tandaan niyo si Jesus. No, itinaboy siya ng kanyang mga kababayan. Kaya mapapansin niyo doon kung pag-aaralan natin sino pa talaga ang Jesus ng Biblia sa Jesus ay tinuturo ngayon. Kailangan alam natin yung Jesus ng Biblia. At alam niyo ang Jesus ng Biblia, napakatapang. Napakatapang. Bakit makatapang? Talagang tinitira niya yung mga eskriba. Tinitira niya yung Pharisees. Tinitira niya yung saserdote. Tinitira niya yung king. Kasi na ang kanilang mga kapagawin ay hindi nila ginagawa. Galit sila doon sa mga pariseo kasi nga yung mga bago, hinuhututan nila na hinuhututan. Kaya hindi nakapagtataka mga kapatid. Lalo na sa susundan niyo yung kwento nung makarating sa templo, anong ginawa ni Jesus sa mga nagtitinda? Pinalayas. Tinaboy. Akala niyo si Jesus hindi marunong magalit? Doon nagpakita ng galit si Jesus. Bakit? Yung templo daw niya, ng kanyang ama, ay ginawa na palengke. Kaya sa galit niya, pinagkataob niya. Siyempre, anong mangyayari? Matutuwa ba yung mga negosyante na pinagkataob?
So mga kapatid, napakahalaga, napaka-importante. Alamin natin ang okasyon para sa ganon, magkaroon tayo ng panibagong pagka-unawa. Huwag naman yung sabihin, huwag nyo naman hatulan yung mga Catholic natin kung yung mga palaspas. Hindi natin trabaho humatol. Tatandaan nyo yan. Tayo na may palaspas. Simbolo lang yan para makita nyo, that is a symbol of prosperity, that is a symbol of peace, that is a symbol of, ano yung kanina? Righteousness and glory. Ha? Ano yung kaninang symbol? Righteousness and glory. Katagumpayan, victory. Tatandaan nyo, pag may palaspas, Victory. ano, simbolo yan ng tagumpay. Simbolo yan ng kapayapaan. Simbolo yan ng kasaganahan. Yan ang palaspas. Ano ho? Nagtutotoo nga nagtataboy, di lahat na matitino. Di mo ba? At lagi ka humawak ng palaspas para pagka may kaaway ka, pasin palaspas. Ano? Siguro ay Meron pa. So, kapatid, palm branches were also used in celebration and rituals. Ginagamit po nila yan. Like the Feast of Tabernacles. Yung fiesta ng mga Hudyo, napakarami ng fiesta. Napakarami po nilang selebrasyon. Napakarami po nilang mga pinagdiriwang. Ngayon, alamin natin ang mga pinapakita sa mga talata. No? Alamin muna natin ang mga pinapakita sa mga talata. Yan daw po mga talata na yan, ang pinakatampok dyan ay una, yung pagkakaroon ni Jesus ng kababaang loob. Yan. Humility. Tinatalakay din dyan sa mga talata na yan yung pagtitiwala. Nakita niyo yung, ano yung sabi doon sa Old Testament? Sino daw ang tutulong sa kanya? Si Yahweh. Si Yahweh. Oh. Andun yung pagtitiwala nung mga nagbabanggit doon. Tapos, makikita natin dyan yung layunin ng Diyos. Yung kanyang objective. Mga kapatid, ano ba objective nyo ngayon? Ano ba ang ating objective? No, pag sinabing may objective ka, mga kapatid, kung may objective ka, ipe-pray mo lang ba siya? Hindi po. Hindi lang. Tama ng Ano? action. Kung tayo may mga pangarap, kung tayo may mga naisin, kung tayo mayroong mga gustong maabot, huwag nyo lang daanin sa pray. Daanin nyo sa gawa. Daanin nyo sa pagpaplano. O, halimbawa, kailan ang pasukan? Graduation lang ngayon. June. Di ko ba? Hello? Kailan ang pasukan? June. O, June. Anong buwan ngayon? March. March. O, alam natin ang mga buwan. Alam natin mga petsa ng pasukan. Alam lang natin. Pero, ang hindi natin alam at ayaw nating intindihin minsan at ayaw nating unawain, dahil tayo na sa Panginoon, ang Panginoon ang bahala. Alam mo nang darating ang June. Oh, April, May, mag-ipon ka na. Hello? Hi. At kung meron kang ipon-ipon, kung may problema at may kulang ka man, hindi na mas malaki. Nag-get niyo po ba yun? Hindi na mas malaki kaysa ganun kalaki yung problema mo. Kung kailangan mo ng 3,000, marunong ka mag-ipon, nakaipon ka ng 1,000, ilan na lang ang problema mo? 2. Alam mo may parating. Kailangan mo ng 3,000, wala kang ginagawa. Walang magiging... Wala. Pagdating ng araw, magkano kailangan mo? 3. 3,000 pa rin. Kaya napakahalaga ng unawa. Advance ako. At ang unawa, mga kapatid, dapat ang mga believers, ang mga believers dapat maraming pamamaraan. Yes. Punong-puno ng pamamaraan. Amen. Meron siyang plan A.
Jose. Pag hindi nagtagumpay, Ako lang. huwag niyo gayahin yung nasa nakapanood ko sa we have a plan A, plan B, plan C. Tapos, of the magnificent God, ano yun ng, ewan ko ba? Hindi naman ako nag-judge, pero talagang kakaiba. So anyway, mga kapatid, ano-ano yung nilalaman ng ating araling binasa, kaya lagi kong challenge sa inyo, makinig kayo sa mga talata sapagkat yun ang ating menu. Yan ang ating menu. Yan, si Pastor, mapupunta na naman sa Spain. Hindi ko sa pinagyayapan. Iba po ang sistema ng pagkain doon. Ano ho, ang pagkain doon ay may tinatawag na first plate and second plate. Second plate. Hindi ka gaya sa kultura natin. Isang kainan na rin. Dito, Asawa. kayo mga pagkain, nakahain lahat, tapos may kanya-kanyang plato. Ipag-hain ka doon ng first plate. Ubusin mo yun. Yung kagad na sinasabi sa akin ng ate ko. Nung nasa- Wala na, pagka nasa pamangkin mo ikaw, siyempre, cultured na sila ng Spanish. Uubusin mo yung uubusin mo yung pagkain, iyahain sa iyo. Sa pangalawa. Paano ate kung hindi ko kaya, hindi naman ako sanay kumain ng marami. Basta pilitin mo ubusin na. Dahil para sa kanila, nasarapan ka sa pagkain. Yun ang kultura. Kaso, first plate pa lang yun. Kaya ang first plate sa akin, busog na ako. Aalisin yung first plate mo mga kapatid. Kaya iba-iba kultura. At iyahain sa yung second plate. Pwera pa yung mga iba't iba pa. Dessert. Cheche Moreche. Ganun ang culture. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng kultura. At hindi pwede yung kultura natin mga Pilipino dala natin sa ibang bansa. Kaya hindi pa may orientasyon sa mga nag-aaral. Yan po sa Saudi, huwag kang lalagin yan. Ulit kami. Huwag kang magdadag ng Biblia. Kaya Huwag kang magsisindi ng parol. Magsisindi ng traffic ng parol. Christmas light, bawal yan. At kahit ka Kristiyano, you have to submit. Dahil sa kanila, si Jesus ay propeta. Sa akin, hindi ba? Kaya napakahalaga. Kaya mga kapatid, yung mga talata, sabi nga natin, it highlights the humility and trust. It highlights the objective of God, the objective of fulfill the Old Testament. Yung binasa po ng Old Testament, yun po yung fulfillment sa New Testament. Based from the book of Isaiah 54:9 and Matthew 21:1-11. At yung pong exemplifying or demonstrating the mindset, ang pagkakaroon ng mindset ng believers should have. Ganito dapat daw magkaroon ng kaisipan ng mga believers. Hello? Hi! Hi! Hello! At yun ay sino nagsabi nun? Si Pablo. Medyo civilized na. Diba? Medyo mga civilized na po doon. Kaya mga kapatid, our lesson ay sabi nga natin, it talks about guidance. Sa New Testament, nagpapahayag doon ng gabay na kung saan itinuturo ang magtiwala sa Diyos na gumagabay sa Kanya at tumutulong. At sa kabila ng kanyang pagdurusa. Hello? Hi! Nakita niyo doon, nagsasuffer yung nasa Old Testament, pero kahit siya nagsasuffer, hindi nawawala ang kanyang pananampalataya. Amen! At siya'y nagtitiwala kay Yahweh bilang siya ang tutulong. Pangalawa, yung pong epistle. Ang pinakatampok daw po dyan ay, ano number 2 natin?
Pag-aralin natin yung self-emptying na yan. Yan daw po ay nag-encourage ng humility. Yung pagkakaroon ng mababang loob na sumusunod kay Kristo bilang kanyang halimbawa na kung saan nga ay yung pong tinatawag na self-emptying at ang pagsunod. Napakinggan niyo mga kapatid doon sa binasa ni Kuya Rodi. Magkaroon kayo ng kaisipan gaya ni Kristo. Ano bang merong isip si Jesus na dapat tayo ay magkaroon? Kababa. God. Hello? Humility po. Yung isipan daw ni Jesus, taglayin natin. At pag binasa natin ngayon, mabigat. Ano yung mabigat? Kakalimutan mo ang sarili mo, iisipin mo ang Iba. iba. At yun ang ginawa ni Jesus. Kaya ba natin yun? Hindi. Uunahin natin ang ating sarili bago ang iba. Bago muna ako tumulong sa iba, kailangan ako muna ang meron. Binaliktad po yan ni Jesus. Gawin mo ang utos, ako ang bahala sa iyo. Hello? Hi. Huwag mong isipin ang pangangailangan mo sapagkat ako na ang magbibigay sa iyo. Matthew 6. 33. Matthew 6. 33. Oh. Unahin mo ang kanyang kaharian. So and so and so. At sino magdadagdag daw? Ang Panginoon. Si Jesus. Sinasabuhay ba natin yan? Amen. Mabigat po yun. Kaya, para ka makatungkol sa sarili mo, o makatulong ka sa iba, pagka meron ka, magtago-tago ka. Para sa ganon, pag may lumapit sa iyo, kahit papaano, may ibibigay ka. Yes. Hello? Hi. Kung dati kang waldas, dahil nagbago ang isip mo, Magiging hindi ka na masinop. ngayon waldas. Sinap na. Nag-get niyo po ba yun? Apo. Alam niyo mga Hudyo, ang mga teaching sa Hudyo, mag-iisa kayo ng pagkain. Wag na wag kayong mawawala ng pagkain na kaisa sa bahay niyo. Teaching niyo ng mga Hudyo. Pero alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung teaching niyo, yung pala, para pag may pumato, Ibibigay. is oras ng gabi, merong kang ibibigay. Yun ay hindi na para sa iyo. Para sa Yun ay para na sa iba. iba. Tayo, anong ating mindset? Sabi mo na. Acquire. Ano ngayon? Konti kayo na, bago na ang motor sa ko. Ako nga lang, nagsisisi ka kasi konti lang ang dagdag yung bago na sana. Napakabilis. Napakabilis. Pagkapansarili natin, mga kapatid, para sa atin, ang ano niyan, yung 6,000, mura lang yan. Kasi gusto mo yun. Di ba? Hello? Hi. Aminin natin yun. Pagka meron tayong gusto, kahit mahal yan. Ano There's ko? a will, there's a way. Di po ba? Apo. Sana ganun din ang ating katangian. Kung may pangangailangan ng ating Panginoong Yesus, ganun din tayo. Ano ho? Hindi naman si Jesus ang humihingi eh. Kundi ang ating simbahan. Ang simbahan ito magamit sa ministry. Ang simbahan natin mga kapatid, hindi para tayo mag-ipon. Tandaan niyo yan. Ang simbahan natin, bakit may offering pagtugon sa pangangailangan ng simbahan. Tandaan niyo yan ang pangangailangan ng simbahan. Ano ho? So, dagdagan pa natin yung self-emptying. Ano ba yung self-emptying? Ito na po ang self-emptying. Tingnan natin ating mga sarili. Ang self-emptying po sa Greek word na tinatawag pong kenosis. No? Kenosis. Parang itong mahalaga po kasi yung mga interpretation
Tatlo. Oh. Isipin mo yung dalawang lalaki nag-uusap tungkol sa pagmamahal. Diba? Pero pagka tinignan mo ang kahulugan ng salita ng mga sasaring Griego, brotherly love, phileo. Kaya napakahalaga po yung translasyon. In Greek, ito raw po ay nagre-refer saan? Letting go of personal ambition. Hindi mo muna iniisip ang ambition mo. Yung po yung self-emptying. O yung iyong design, yung iyong nais, yung iyong gusto. Open for greater purpose or to serve others. Ang iniisip mo ay iba. Mahirap po ito. It describes Jesus' humility in surrendering His divine privilege to fulfill God's plan. Nakita niyo si Jesus, ayon doon sa binasa sa Ephesians, nasa kanya ang kapangyarihan. Hindi niya pinagyabang, oh, yan po'y anak ng Diyos. Hindi. Hindi niya ipinagmalaki na siya ay anak ng Diyos. So, mag-move forward na po tayo. Sana naiintindihan natin commission begin. Mga kapatid, ito po yung pasimula ng misyon ni Jesus. Yung pong tinatawag na triumphal entry into Jerusalem is si Jesus is in the stage of near death. Malapit na siyang mamatay. Ano? Malapit na siya. Na doon pinapakita mga kapatid yung pong kanyang tagumpay na pagkapasok upang maisakatuparan ang propesiya, ang hula na kung saan ay i-demonstrate niya sa kanya pong misyon. Anong misyon niya? Ang misyon niya ay mamatay para sa lahat. Kaya mga kapatid, nung siya'y nasa bangka, ay kwento ko na yata sa inyo, inabot sila ng unos, si Jesus tulog. Pansinin niyo doon, nakaunan, tulog. Alagad. Pero yung mga alagad naliligalig. Pero si Jesus tulog. O pag hindi natin inisip, inunawa sa malalim na pangunawa, bakit tulog si Jesus? Tulog lang si Jesus. Bakit? Dahil alam niya, hindi siya doon mamamatay. Yes. Ang alam niya, siya'y mamamatay sa Alban. Kaya kahit duyang pa ng malakas yung bangka na yun, hindi siya matatakot. Bakit? Sinabi sa kanya ng Ama, sa Calvary siya mamamatay. Pero yung mga alagad, kaya doon sila na-sermonan eh. Asan ba yung pananampalataya nyo? 3 taon nyo na akong kasama. Bakit ganyan pa rin kayo? Oh, biro mo 3 years. Ang mga alagad po nakasama ni Jesus ng 3 years. Oh, kaya kung tatanungin na natin, ilang taon tayo nag-aaral kay Jesus? More than 3 years. Kaya pag may nakita ba, yung mga audience, alam niyo yung audience natin nasa labas. Ano? Kaya minsan may mga nakakakita sa atin, paawak-awak pa ng Bible, sama naman ang ugali. Patay kang bata ka niya. So, paano tayo makakapagpakita ng bunga ng ating pag-aaral? Eh, hindi naman niya alam, mga kapatid. Sa atin naman sa loob, bakit kaya sa gano'n? Sa atin dito, kung meron pa access pa tayo, siya at kaya sa nag-uusap, huwag ka sumali doon. Ibig lang sabihin nun, ang Diyos hindi pa tapos sa kanya. Ano po? Ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanya. Bakit? Anong sabi sa Korinto? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sa mga bagong nilalang, huwag kayong huminto doon. Kaya kayo nagiging mag-judgment. Binago na. No?
ang sino mang, ano sabi doon? Ang sino mang Nakapag-isa kay Kristo. ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya bago na. Kaya magpapanghusga tayo. Huwag kayo tumigil doon. Basahin niyo yung kasunod. Ang Diyos ang lahat ng gumagawa. Sino bumabago? Ang Diyos. Ikaw ba ang Diyos? Pag gusto mong baguhin ang kapwa mo? No. Ang Diyos at siya ay hindi pa tapos. So mga kapatid, pasimula ng misyon ni Jesus. Yun po yung the mission begin. Ngayon, ang hamon sa atin mga kapatid, tayo ba'y nagtitiwala sa Diyos sa kanyang plano? Amen. Ang bawat isa po sa atin, ang Diyos ay may plano sa atin. Jeremiah 29. Ano? Ang bawat isa sa atin. Sabi nga sa Bible, pati gifts. Bawat isa sa atin ay binigyan niya ng regalo. Binigyan niya ng talento. Ano? Binigyan ka ng kakayanan na magagamit mo sa paglilingkod. So, tayo ba ay nagtitiwala sa plano ng Diyos? Amen. Sa kabila ng pagharap natin sa mga mahihirap na hamon ng buhay. Tayo ba ay nagtitiwala pa rin? Naway huwag mawawala yan. Kahit na tayo ay nasa mga bagay na ang mga pangyayari hindi natin maintindihan. Hello? Amen. Bawat araw nasa panahon tayo ng uncertain. May mga bagay tayong certain, pero tandaan nyo may mga uncertain. Yes. Pag dumating yung uncertain, kailan ka kikilos? Dapat na po. Ano po? Tandaan nyo, meron tayong Panginoon. And the last, paano natin pinapakita ang kahulugan ng pagkakaroon ng kababaang loob? Ang ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa, sa ating isa't isa, at ang panghuli bilang pinuno ng ating iglesia. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naintindihan mo ba ang ginagawa ko? Ang bagong mundo, habang natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagpulong sa hirap, sapagkat iyan ang hain na nilulupan ng Diyos. May paghandog. Yan, may nakanda. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Diyos na buong sanlibutan, purihin sa kalangitan, tamaan ng liwanag. Ilabas namin, O Diyos, ang mga salapin nito. Piling namin na ito'y pagpalain mo at ito'y mula sa mga ikapu, pag-ibig, pangako, at pasasalamat. Nawa ang salaping ito'y magamit lamang sa gawain ng Panginoon. Makatugon sa mga ministry, makatugon sa layabilidad o pananagutan ng simbahan. Kaya O Diyos, salamat po sa mga pumapasok sa ministeryo ng pagbibigay. Salamat po sa kanilang mga gesture ng pag-giving at kayo na nga po, O Diyos, ang magpanumbalik ito sa kanila ang higit-higit pa sa kanilang inaas.
sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili tayo nakatindig. Awitin po natin ang When Morning Gives the Sky. Christ be praised. Panginoon, pinupuri namin, O Diyos si Jesus, ang iyong buktong na anak. Ginugunita namin ang kanyang pagpasok sa Jerusalem na isang matagumpay at walang makapagpigil dahil kasama mo siya ang Diyos. Salamat sa mga talata ng Old Testament given in Ephesians na kung saan ang aming mga pangunawa ay mabago kagaya ng mindset na pinapakita ni Jesus. Pagkaroon din kami ng kaisipan kagaya ni Jesus. Isang kaisipan napakahirap gawin sapagkat mas inuuna pa namin ang aming mga sarili, ang aming pamilya, kaysa ang iba. Isang hamon ng pagbabaliktad sapagkat gano'n ang katangian ni Jesus. Iniisip niya ang iba bago ang kanyang sarili. Bakit niya ginagawa ang ganitong katangian? Sapagkat alam niya sa pamagitan ng kanyang gawa para sa iba ay gagawa ang kanyang ama para sa kanya. Ganon din po ang Diyos sa pinapakita ng Matthew 6:13. Unahin namin ang kanyang kaharian at ang bawat lahat ay dadagdag. Isipin namin ang nais ng Diyos para sa iba. Sapagkat siya po ang kailangan. Ito'y mangyayari o sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya suriin namin ang aming pananampalataya. Pagbulay-bulayan namin sa mahal na araw. Anong pananampalataya mayroon kayo? Isang pananampalataya kagaya ng sa Old Testament. Nasasabi rin siya, pero nagtitiwala siya. Nasasabi rin siya, pero nagpapatuloy siya. Hindi nagiging
Diyos sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak, they come forward to thank you, to honor you, to praise you, to worship you, to ask you something, God. And whatever, God, ang kanilang hiling, may it be granted unto them, sapagkat ikaw ay tumutuloy. Ngunit, ipakita namin ang aming pananampalataya. Ang pananampalatayang may gawa. Ang pananampalatayang may aksyon. Ang pananampalatayang nagpapatuloy sa kabila ng lahat. May it be granted unto them, O God, in the name of Jesus Christ. Amen. Taas natin ang ating mga kamay at ang blessing ng Diyos, ang pagpapala niya, ang pagpapala ni Jesus, ang pagpapala ng Banal na Espiritu Santo ay sumainyo, sumaatin, sumatahan natin, sumapamilya natin lahat, malayo, malapit man, upang sila po makaranas ng biyaya. Tanggapin niyo, tanggapin natin ito, ngayon ang magpakailan pa man. Amen. 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 Good morning and God bless. At tayo ay nag-picture-picture na. At nawa yung ating